paano naman tayo hindi sasaya? Wala na tayong problema sa future na. Yes. Kung pera, nagpo-provide ng Lord. Kung mga problema sa mga kaugnayan, inaayos ng Holy Spirit. Kung saan tayo pupunta, pagkatapos tayo mamatay, sure na tayo na maayos ng ating hinaharap. So what is there to be troubled about? Kaya masaya tayo. Sino nagsasabing amen? Amen. There you go. O sige, mga anak, ganito ang gagawin natin this Sunday. I will try my best to finish the series. And bibigyan ko yun ng mabilis na binaanan na natin, mga title lang, in other words, mga points lang. Tapos pag-uusapan natin ang huling laban. Ang huling laban na mga hukbo nitong sanlibutan na ito, kakontra ang Diyos at ang hukbo ng Diyos. Kasi doon talaga aabot itong gulo na ito. Ang pagtatanggi nila sa kalooban ng Diyos, matatanggal lahat ang mga matuwid na tao. Are you with me? Matatanggal talaga lahat. Ang maiiwanan dito ang mga sumusunod kay Antichrist sa pamagitan ng pagsusunod sa mga turo ni Nimrod at sa pagsusunod kay Satanas na pinanggalingan nitong lahat na gulo na binigay niya kay Antichrist at saka kay Nimrod. Gets nyo? Yes. Yun na lang ang maiiwan, yung mga tao na lang noon. Tayo, wala na. Wala nang iba at pagdaan ng 7 years na kapigatian, marami nang nag-choose para sumuko kay Lord kasi nakita nila ang kasamaan ng ginagawa ni Satanas sa pagitan ng mga decisions ni Antichrist. Gets nyo? Yes. So, huwag nyo iisipin na kasama tayo doon. Hindi pa may iniintay tayo, ang sinisimulan ng letra niyan, R. Ano yun? Rapture. Ano doon? Rapture. Lakasan niyo pa. Rapture. Ito, sa spelling ko. Kayo po na hindi masyadong nag-attend dito or first time nyo, baka tatanungin nyo, ano ba yung rapture? Ang ibig sabihin ng rapture, inagaw or pumutok. Okay? Ang ibig sabihin nun, aagawin lahat ng mga tao na nananalig kay Kristo at nagmamahal kay Kristo. Aagawin lahat sila at aalisin sila dito sa lupa na ito. Gets nyo? Do you understand that? Yes. Hindi nabalik kung hindi nyo naintindihan. Hindi ko na maintindihan, pero yun ang nakalagay sa Bible. Ang nakalagay sa banal na kasulatan, sa isang kisap mata, lahat naman nananalig Kristo, magbabagong katawan natin. Sa isang kisap mata. Sa loob ng isang kisap mata noon, yung mga patay kay Kristo biglang aangat, aabot sa alapaap kasi doon mag-aabang si Jesus. Hindi pa yung na second coming, mag-aabang lang yan doon. Tapos kasunod doon, sino? Sino kasunod ng mga namatay kay Kristo at biglang inakyat? Sino? Tayo. Oho. Pero hindi tayo pwede pumasok sa loob ng kaharian ng Diyos na dala natin yung katawan na ito. Amen. Kaya pabalitan ito, gagawing ganap yung katawan natin. Alam mo, nag-work ng Lord sa atin, sa ating kaluluwa, sa ating pag-iisip, sa ating mga emotions. Spirito natin, Holy Spirit na. Tapos na yan, wala nang problema. Binabago pa lang tayo sa mga ugali natin, sa characters natin. Pero ito hindi pa binabago. Talagang aabot tayo sa panahon na talagang papalitan lahat ito. And you will be changed, sabi nga sa Bible. Kayo ay mababagong inyong katawan. Sa loob ng isang kisap mata, kasama ang mga namatay kay Kristo, at bigla tayong aakyat, kaharap na natin ang ating Panginoon Jesus na namatay para sa atin. Sasabihin nyo, sigurado ba tatanggapin? Ay nako, kung hindi pa kayo sigurado niyan, kailangan na natin pag-usapan uli yan. 100%. Yes. Dahil hindi ang inyong sariling kabutihan o kabaitan ang hinahanap niya. Ang hinahanap niya ang damit ng kabuuan ng pagkakabuhay tuwid ni Kristo na binigay sa inyo. Yun ang nakataklob sa inyo. Yun lang ang makakapasok sa inyo sa loob ng kanyang kaharian. Yun lang ang magagamit nyo pag entrance sa rapture. Gets nyo? Ngayon pa lang, magbihis na kayo, suotin nyo na ang katuwiran ni Christ. At sumunod na kayo sa kanyang mga turo dahil yun lang ang masusundan nyo sa taas. Amen? Kung mahilig kayo magsugal, ay pasensya na, walang sugal doon. Kung mahilig kayo manood ng pornography, yung mga bastos, ay sorry, walang ganun doon. Yes. Wag, bitawan nyo na yun. Yes. Sagabal lang yun sa buhay nyo. Napakasarap ng dadaanan nyo noon. Ano sabi natin kanina sa John? Ay kayo ay tinatabi nyo ang pinakamasarap at pinakamaganda para sa kailan? Para sa kailan?
Sa huli. Yun lagi ang prinsipyo ng Lord. I-preserve niya ang pinakamasarap at pinakamaganda para sa huli. Kung enjoy na kayo ngayon, okay, enjoy, okay lang. Pero pangako ng Lord sa atin, hintayin nyo lang pagpasok nyo sa dakilang, sa bagong, pagdating sa taas, pagkatapos ng rapture, hintayin nyo lang, napakaganda nun. Pero kulang pa yun. May susunod pa doon. Ano yun? Yung bagong lupa. Anak ko, mga anak, pakinggan nyo ang spiritual na tatay nyo. Sinasabi ko na sa inyo, walang maaring ikapalit sa kasarapan, sa satisfaction, sa lahat na mararanasan nyo sa bagong lupa. Yun ang pinaka. Huwag nyo naman ipagpalit yan para sa isang kaligayahan dito na walang kabuluhan. Yes. Yes? Yes. Amen? Amen. O, sige. Pag-aralan muna natin itong sinasabi natin. Ito, tignan ko yung notes ko, ha? Ayun na tumakbo ng notes ko. Yan. So, let me say this, ha? Let me say this. Nagsimula ang mundo, Genesis 1:1. Ginuna o sinira ang mundo, Genesis 1:2. Ibinuo ulit, pero hindi katulad ng una. Hindi katulad dito. Inayos. So, in other words, nabuo ulit. Pero, dito, wala, nakikita niyo ba yan? Yes. Walang manchang, kasalanan niya. Walang manchang mali dyan. Ang kabulukan ni Satanas ay wala rito. Wala rito sa una na ito. Pero pinasok niya rito sa mundo, kaya ginunaw yan. Kaya naging Genesis 1:2. Walang buhay, walang gano'n. Tapos inayos ulit. Pero meron ng mantsa ng kasalanan. Are you with me? Yes. Di ko na i-detalya. Okay lang? Yes. Okay, para ano lang tayo, dire-diretso. Ang sabi nga susumpain ko ang lupa na ito dahil sa iyo. Sinong tinuro ng Diyos? Sino nagsabi nun? Sino nagsabi nun? Si Adam. Dahil ito si Adam, siya ang parang pinaka-hepe ng buong linikha. Pero, ibinenta niya ang posisyon niya kasi akala niya magiging tulad siya ng Diyos. Sablay. Alam mo naman si Satanas, puro sinungaling lang yan, di ba? Yes. Magpapakita ng maganda, pagtapos tinikman mo, sama naman. Hindi ba? Yes? Yes. O, may mga ibang tao dyan na hindi naman umiinom. Tapos nalaya, sabi na ko, mukhang mabango, susubukan ko, uminom, nasarapan. Guys, naintindihan niyo ba ako? Yes. Tapos anong ganiya? Tagay pa. Sige nga. Uminom na uminom. Ano nangyari? Nalasing. Ha? Nalasing. Nalasing. Ano ang kilos niya na yun? Wala na sa ano. Alam mo, hindi totoo yan. Kayo mga lasinggero dyan, alam niyo yan. Hindi tayo nawawala sa sarili. Dahilan lang natin yan. Kung may ginawa tayo masama, pasensya ka na, hindi ko alam ang ginagawa ko eh. Hindi ba? Hindi ba? Walang nagsasalita kasi kinakabahan sila. Dumadaplis daw na masyadong malapit sa bahay. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Ang tunay dyan, nawawala ang takot natin gumawa ng anong klaseng katarantaduhan. Ang tawag sa English, inhibition. Napipigil tayo gumawa ng kalokohan dahil baka may sabihin ng mga tao. Ganun. Pag kayo nawawala yung takot nun. Gagawa ka, sasayaw ka sa kalye, maninira ka ng bahay, ay mga ganun. Bakit? Hindi mo na naiisip ang consequence, hindi mo na naiisip nawawala na sa'yo. Pero alam mo yung ginagawa mo. Kaya yung mga tumatagay dyan dati, sana dati, wag ngayon. Yung mga tumatagay dyan dati, alam niyo sinasabi ko, mapapailing na lang kayo. Tama si sir. Alam ko naman yung ginagawa ko, pero tumapang lang ako. Lakas ng loob ko . Brother, ang kaghirapan yan. Masaya ka ng gabi noon, o akala mo masaya ka, inom ka ng inom, sayaw ka na sayaw. Nako, pagdating ng alas 4 ng umaga, kinabukas, alas 5 ng umaga, anong pakiramdam nyo? Sakit ulo. Sige na, wag kayo Masakit sa ulo. Hindi nyo alam? Ay, uuwi na ako. Kung hindi nyo alam, binobola nyo ako. Hindi nyo alam anong pakiramdam ng katawan nyo kung inom ng gabi noon? Alam.
O, sino magsasabi? Anong pakiramdam niya kinabukasan? Masakit ang ulo. Eh kung first to second time mo lang uminom, suka ka pa na suka. Ba, ano? Kapoy. Bakit natin masasabing masaya yon? Ng yelo. Ang sakit naman ng binabayaran natin. Sakit ng ulo, sa may sikmura. Tapos kung may asawa ka, ito pa ang problema. Hindi ka hihintuan ng asawa mo. Inom pa. And all the lalaki said, Yes. Lord, help us. Tayo masaya pag may kasalanan, pero ang resulta ay lagi pangit. Pero sa Panginoon, nakita natin sa kasal sa Kana, okay, masaya, pero ang pinakamasarap, dumating sa huli. Yan ang prinsipyo ng Diyos. Huwag kayong mag-alala. Yung mga dinadaanan nyo dati, wala na yun, hindi na kailangan yun. Yung kasayahan nun, panglupa lang yun, hindi na nanatili yun. Napapalitan pa yun ng sakit ng sikmura, ng ulo, ng suka. Tapos gumawa ka pa na masama, napresinto ka pa. Tapos kung na-convict ka, nakulong ka pa. Ang daming mga consequence na masama. Huwag na tayo bumalik doon. Hello? Yes. Huwag na tayo bumalik doon. Yes. Maghanap na tayo ng bagong karanasan at kaligayahan dito sa loob ng kaharian ng Diyos. Bakit? Pagdating sa araw ng pag-agaw, yung hinahanap nyo rito sa sanlibutan sa mundo, hindi nyo na makahanap doon. Naku, nalungkot sila, oh. Nalungkot ang mga anak ko. Ha? Oy, mga anak, huwag nyo na sanayin ang sarili nyo doon. Hahanap-hanapin nyo, wala kayong makikitang ganoon. Yes. Hello? Yes. And everybody said? Amen. Oh, sige. Tapos noon, di nagkagulo nga, tapos inayos. Pero anong nangyari, sinira ng Diyos itong lupa na ito kasi nagdala siya ng... Anong dinala niya para masira lahat ng mga tao? Baha. May naiwan na konting tao. Ang pangalan nun is si Noe. Alam niyo na yun? O, tapos gumawa siya. Anong ginawa niya? Arko. Ano yun? Arko. Yan, parang ibon pa yung barko ko. So, gano'n. So, naiwan nga ang pamilya niya. Lumabas sila pagkatapos na humupa na yung baha. Lumabas na sila. Sa mga anak ni Noah, 3 anak yun, may lumabas na dumaan dito, ang pangalan niya ay si... Nimrod. Oh, yung mga iba mababait naman eh. Pero ito si Nimrod, talagang loko-loko. Kumontra sa Diyos, bata pa. Okay, nung lumaki siya, nagtayo siya ng mga syudad na ang pangalan nila ay para sa sarili nila at kontra sa Diyos. Anong nangyari doon? Kumalat ang turo ni Nimrod all over the world. Yan. Sige, tinuruan ni Nimrod ng mga masama, mga mali. So, anong nangyari? Naging madilim ang mundo. Madilim na madilim. Sabi nga ni isang tao wala nahanap na matuwid. Ni isang tao walang naghahanap at nagtatanong sa Diyos. Wala talaga. Zero. Kung hindi nyo maisip yon dahil hindi nyo makikita dito sa mundo natin ngayon, hindi bali na. Hindi naman nangyayari ngayon. Meron tayong liwanag galing kay Kristo, nagtuturo na ang mga iba. Pero nung panahon noon, walang turo galing sa Diyos. Kadiliman lahat. Are you following me? Yes. Meron man liwanag? Yes. Meron ba liwanag? Ngayon kailangan. Kakasabi ko lang sa inyo, nabalutan ng kadiliman ng buong mundo. Walang liwanag eh. Meron ba liwanag? Wala. Sino magdadala ng liwanag nung panahon noon? Wala. Kung magdadala ka ng liwanag, dapat kilala mo ang Diyos. Eh, sino nakakilala sa Diyos ng panahon noon? Wala. Lahat ng ginagawa nila, turo nino? Ni Nimrod. Yan. Nakuha ng mundo. Titinuruan ni Nimrod. Lahat mali. Ang problema ngayon dyan, ibig sabihin, lahat ng tao sa loob ng lupa na ito, hiwalay sa Diyos dahil hindi nga nila kilala ang Diyos. Yes. Wala nga nagturo sa kanila kung sino ang Diyos. Yes. Ang hirap i-imagine, ano? Kasi kayo, bata pa kayo, tinuturuan na kayo.
Pero tandaan nyo ito, libong taon. Gets nyo? Wala pa si Jesus Christ. Ito, para makita nyo. Si Jesus ang nagdala ng liwanag, pero wala pa siya noon. Sino magdadala ng mga turo na liwanag? Sino magpapakilala sa Diyos Ama? Sino? Wala. Pero marami silang Relihiyon. Ay, marami relihiyon, pero walang relihiyon nakakabit sa buhay na Diyos. Yes. Are you with me? yes. So, ang dilim ng mundo. Tapos, 2,000 years ago, 2,000 nakarana galing ngayon, patras 2,000 years, may dumating na isang tao. Nanganak ang isang babae. Yung babae noon, hindi nakisiping sa isang lalaki. Siya lang mag-isa. Nagkaroon siya ng anak. Maaari ba mangyari yon? Sa normal, maaari ba mangyari yon? Yes. Impossible, di ba? Yes. Pero nangyari sa kanya. Sino yun? Mary. Winarning naman siya ng anghel, di ba? Sabi ng anghel sa kanya, magkakaroon ka ng anak. Sabi nga niya sa anghel, paano ako magkakaroon ng anak? Wala akong kasama lalaki. Hindi bale, hindi kailangan yan. Ang Espiritu Santo ay dadako sa iyo, magkakaroon ka ng isang bata sa loob. Tandaan niyo yan? Yes. O, isang araw dadalo tayo sa Book of Luke, makikita niyo yun. At lumabas sa kanya, 9 months later, isang bata. Anong pangalan ng bata? Jesus. Alam niyo bakit wala siyang kasiping? Yes. Alam niyo ba kung bakit walang kasiping si Mary at nabuntis siya? Kasi hindi siya pwedeng bigyan ng binhi ng isang normal na tao dahil ang tao, umpisa pa lang sa pagbuo sa buhay niya, puno na siya ng kadiliman galing kay Satanas. Thank you tayo kay Adam, siya nagbigay ng kasalanan nun sa atin. Pagkabuo sa atin, ang mga materials na ginamit sa spiritual, sa pagbuo natin, ay makasalanan. Salamat po, Adan, at yun ang iminana namin sa iyo, kasalanan. Are you with me? Are you with me? Wala pa kayong ginagawa. Makasalanan na kayo. Yes. Anong laban natin doon? Wala. Wala. Ay, magpapakabuti. Paano ka magpapakabuti? Wala kang kilalang Diyos. Yung tunay na Diyos, hindi mo kilala. Ang salita ng Diyos, hindi binibigay sa iyo. Paano ka magpapakabuti? Isipin mo ngayon iisipin nyo, Bob, kung gano'n, hindi ang gulo ng mundo noon. Bakit ba pag binasa mo history, hindi na huminto ang patayan? Walang hinto ang patayan. Tandaan niyo pangalan Alexander the Great. Yes. Tandaan niyo yun. Yes. Ilang bansa ang sinakop doon at pinatay niya mga tao. Ang dami ang nakapagpahinto na sa kanya nung namatay siya. Hindi lang siya nag-iisa. Ang dami ang mga galing sa yung mga kamag-anak ng tatay ko. Sa China, dulo ng China. Genghis Khan. Anong lahi ni Genghis Khan? Mongolians. Katakot-takot ang pinatay noon. Ang mga British. Walang hinto. Kung babasahin natin ang history, tinatago kasi sa atin. Kung babasahin niyo talaga ang history, wala nang ginawa ang tao, hindi ka magsakop at patayan. Tapos masasakop sila, patayan. Walang hinto. Yung ba tinatawag natin na buhay? No. Kung tayo mga Pilipino, buhay noon, sinasabi ko na sa inyo, mga alipin tayo noon. Dahil wala tayong mga sandata tulad nila, ang mga hukbo natin napakaliit. Barangay-barangay lang hukbo natin. Sila bombayan. At pag tayo, buti na lang tayo nakapaligid sa atin ay tubig. Di ba? Yes. Karagatan, tama ba ako? Yes. Do you agree? Yes. Agree ba kayo dyan? Yes. Paano sila lulusob sa atin? Eh sila nasa lupa, kabayo at lahat. Ilalangoy nila yung karagatan. Hindi. Kaya tayo, medyo hindi tayo nakaranas ng gano'n. Pero nakaranas tayo nung dumating ang Kastila. Yes. Hello! Yes. Ay, naku, yung mga mahal natin na Kastila. Sabi sa atin, may dala kami mensahe para maligtas kayong lahat. Thank you. O, anong mensahe nyo? Maniwala kay Jesus Christ. Ayaw namin. O, patay. Ay! Thank you ba tayo sa ganon? No, wala tayong magagawa. Ganon talaga. Sinabi ko na sa inyo. Madilim ang mundo noon. Are you with me? Yes. Then 2,000 years ago, may dumating
galing nga kay Mary, dumating si Jesus. Anong sabi tungkol ni Jesus? Siya daw ay ang siya daw ang liwanag. Ano nakabalot sa atin nun? Kadiliman. Wala tayong kamalam-alam. Nung dumating si Jesus, bigla siya nagturo tungkol sa Ama. Ama niya, Ama natin. Biro siya nagturo na may Diyos na hinahanap ang mga tao naghahanap ng katuwiran. Eto na, nagsimula na ang pasok ng liwanag. At sabi ng banal na kasulatan, na ipatakbo ang dilim. Kung saan dumating ang liwanag, nawawala ang oh, naniniwala kayo doon? Yes. Ang liwanag ba ay natatakloban ng dilim? No. Napakagandang example yun, ano? Saan ka nakakita na may liwanag kang dala tapos dumating ang kadiliman, namatay yung ilaw, namatay ang poy? Wala. Pag dinala mo ang ilaw sa loob ng lugar na madilim, nawawala ang dilim. Gets nyo? Yes. That's why yun nangyari pagdating ni Jesus. Nagkaroon na ng liwanag, nagkaintindihan ng mga tao, ganun pala ang buhay. Slowly naturuan na ng Diyos ang kanyang mga tao, mga pinili, mga hinirang niya. At slowly binigyan na ng wisdom at knowledge. Ano yun? Ang wisdom and knowledge, Lando? Karunungan. Yun, binigyan na tayo noon at unti-unti na tayo natuto. Ngayon, para makontra yun, ang ginawa naman ng mga iba ni Satanas, ginamit itong religion. Instead na maturuan tayo na makipag-ugnay sa Diyos, tinuruan tayo makipag-ugnay sa mga gawain, ritual, sacrifice, di ba? Yes. Kailangan maghirap daw kayo para bigyan kayo ng gantimpala ng Diyos. Hirap naman ng mga tao. Sige, palo sa likod, dala ng krus, pako, lahat yun. Wag muna kayo kumain ng 40 araw. Kaya hindi na sila kumain. Ako nahihilo na sa gutom. Pero sige, gusto ko lumapit sa Diyos. Pinalitan naman ang turo ng Diyos na namatay si Kristo. Kinuha ang parusa ng mga kasalanan na nasa loob natin. At malaya na tayo lumapit sa Diyos. Tinakot naman tayo ng mga ibang tiguro ng religion. Sabi sa atin, pag hindi nyo ginawa yan, magagalit ang Diyos sa inyo. Ay, naku, paparusahan kayo ng Diyos. Natakot naman tayo. Ayoko nang kumilos. Yun, tuwan-tuwa si Satanas doon. Huwag ka na kumilos. Ang kumain ka na lang, kumain ka lang ng kumain. Yes. Hello? Yes. Baka hindi nyo nalalaman. Kasaysayan nyo ng buhay nyo nung bata kayo. Yes. Yes. Yung mga ibang pilyo dyan na bata, instead na makontrol ng takot, sila ay rumibelde sa kanilang magulang. Rumibelde sa turo ng religion, hindi ng Christian, hindi ni Christ, hindi ng Diyos, turo ng religion. Religion panakot lagi, panakot. Sino dumaan sa religion at panakot lagi? Ay, konti lang ba? Maniniwala ba ako diyan? Ay, nako, hindi ako maniniwala. Pilipino kayo eh. Tayo. Lahat tayo dumaan diyan. Lahat tayo tinakot. Pag hindi ka nagkumpisal sa linggo, mortal sin yan. Pag hindi ka nagsimba sa linggo, mortal sin yan. Katoliko lang ba gumawa nun? Hindi! Yung mga protestante ganun din. Yes. Kinuha religion na yun, ginamit pang control sa tao. Sabi ng Diyos, ay, sumasakit na ulo ko sa mga tao na ito. Binigyan na ng kalayaan, bumalik na naman sa bihag. Yes. Hello? Yes. Binigyan ko na sila ng kalayaan, bumalik na naman, nagpabihag na naman. Tapos nagkaroon ng revival. So, anong nangyayari pagkatapos doon? Dumating si Kristo, nagbigay ng liwanag, marami nang lumipat ng kampo. Galing sa kampo ni Adan na puro mali, puro kasalanan, puro religion, lumipat na sila, pumunta sila sa kampo ni Yes! Sabi nga ng banal na kasulatan, kayo ay nalipat galing sa laman at kayo ay nalagay na sa Espiritu. Okay, yes. Ngayon, hindi na kayo kailangan gumawa ng mga sacrifice, mga ritual. Kasi ang Holy Spirit nakatira na sa inyo, tinuturuan kayo araw-araw, at hindi na aalis yun maski na anong gawin mo masama. Pag gumawa ka ng masama, ang gagawin ng Holy Spirit, kukulitin ka hanggang maging mabuti ka dun sa area nun. Yes. Kung naging mabuti na ako, marami ba ako mali,
Maraming bagay sa buhay mo, kukulitin ka ng Holy Spirit. Yes. Hindi yan hihinto, trabaho niya yan. Yes. Babaguhin kayo ng babaguhin. Araw-araw, binabago kayo. Kasi sumuko na kayo sa Panginoon Heso Kristo. Sino nagsuko na? Yes. Ang pangako sa inyo, babaguhin ko kayo araw-araw. Eh Lord, kung mamatay ako, hindi pa natatapos sa pagbabago sa akin. Hindi bali na, sumuko ka na, sa akin ka na. Wala na makakakuha sa iyo kahit na marami ka pang mali. Pag namatay ka sa lupa niyan, bali wala sa akin yan. Pupunta ka sa akin, kasama mo ako. Ayaw niyo maniwala? Maniwala. Kasi ang tinuro sa inyo ng religion, dapat malinis kayo bago kayo lumapit dun eh. Mali. Lumapit kayo, kung ano man ang kondisyon ng buhay niyo, lumapit kayo doon. Siya ang maglilinis sa inyo. Pero habang hindi pa tapos ang linis, nasa kanya na kayo, hindi na kayo makukuha. Hindi nga totoo, hindi yun ang bobola. Sabi ng banal na kasulatan, no one, wala daw, will snatch you, aagaw sa'yo, galing sa aking kamay. Gets that? Gets that? Yes. Walang makakaagaw sa inyo kasi kayo ay nasa loob ng aking kamay. Ano ay nambobola? Ano, politiko ba si Jesus? Tatakbo na yung presidente? No. Wala siyang pakialam sa presidente dito. Mas patindi ang kaluwalhatian niya roon. Are you with me? Yes. So huwag kayo mag-alala. Kayo na sumuko na ng buhay kay Jesus, kahit na marami pang binabago sa inyo, tapos na ang trabaho. Di na kayo matatanggal sa Kanya. Amen. Eh Bob, Bob, tayong dalawa lang mag-usap. Napakadumi talaga ng mga mali ko. Ang sasagutin ko lang sa'yo, one thing lang ang sasagutin ko sa'yo. Kaninong buhay ba ang binubuhay mo? Kay Christ o sa iyo? Oh. Sagutin niyo ako. Kay Christ. Bob, napakadumi na naiisip ko, nagagawa ko pa minsan. Lord, patawarin mo ko. Bob, tulungan mo naman ako. Tatanungin ko lang sa'yo. Kaninong buhay ba ang binubuhay mo? Buhay mo o buhay ni Kristo? Buhay ni Kristo. Anong problema mo? Ang buhay mo nakapako na sa krus, pinatay na. Kinuha ni Jesus ang kamatayan para doon sa nahihirapan ang mga kasalanan. Kinuha niya ang kamatayan noon. Are you with me? Yes. Ba, masyado malaswa. Kinuha ni Jesus ang kamatayan noon. Yes. Will you not believe that today? Yes. He died so that you will not die because of your sins. Yes. Yes, I'm free. Tapos na, naibagsak na ang hatol ng mga iniisip mo, ng mga ginagawa mo hanggang ngayon. Namatay na si Christ para doon. Amen. Tinanggap na niya ang kamatayan mo. Yes. Para kayo ay sa ngayon hanggang sa walang hanggang. Kayo ay malaya na nakapit-kapit ng Diyos. Yes. He will never let you go. Thank you. Kahit na maruming ka pa. Yes. Amen. Hindi ka bibitawan ng Diyos. Yes. Amen. Kayo ba'y naniniwala sa sinasabi ko? Yes. Kasi kung bibitawan kayo ng Diyos, ano ba yan? Katakot-takot na karumihan pa sa buhay natin. Tapos iiwanan tayo ng isang tao, isang bagay, isang ano ba sinasabi ko yan? One being, isang being, na siya na makakatulong sa atin. Siya pang iiwan sa atin. Ganun ba ang Diyos? No! Your God loves you. Kahit na anong dumi mo, Yes. He loves you. Amen. Kaya tayo marahin din natin ang mga kapatid natin kahit na marami tayong nakikitang dumi. Yes. You cannot judge your brother and your sister Yes. because hindi kayo ginajudge ng God. Yes. Instead of judging you, Lando, bakapan mo nito sa John 3:17 na, because God does not judge you because dumating siya to save you. John 3:17. John 3:17, dumating si Jesus hindi para hatulan ng sanlibutan, kundi para iligtas sa kanilang mga. Hallelujah! Sino naniniwala kay Kristo? Yes. Sino naniniwala sa ginawa niya para sa iyo? Yes. Hindi siya dumating para hatulan kayo.
Dumating siya para mailigtas kayo. And do you believe in Jesus today? Tapos na ang problema. Tapos na. Hindi yun ang message ko, pero doon tayo napapunta. Okay, isa-shortcut ko na lang kasi may gusto kong papakita sa inyo eh. Sa Lucas, verse 20 hanggang 24. Hanggang 24. Sulat niyo yan, basahin niyo sa bahay. At 2020. ano ako? Slide 20. Sos, ang hirap ng bulag. Alagaan niyo mata niyo. Slide 277. Baka nga hindi, mali pa ata ang silip ko eh. Rosel, Yes po. please naman oh. Kita mo ba? Opo. Oh, hindi pa naka-play ano. Lucas 21:20-24. Kapag nakita ninyong pinalilibutan, Ay, sandali. Sorry. Para malinaw, ano, ito ay nung panahon na si Jesus, kausap niya ang kanyang mga disipulo. Tinatanong mga disipulo, kasi nag-explain siya sa pagdating niya ulit, yung second coming niya, no? Sabi ng mga disipulo, kailan namin malalaman itong pagdating mo ulit? Marami siyang binigay na instructions, tapos ito kasama doon. So, Rosel, please. kapag nakita ninyong pinalilibutan ng mga hukbo ang Jerusalem, malalaman ninyo na nalalapit na ang oras ng pagkawasak nito. Kung gayon, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas sa kabundukan. Ang mga nasa Jerusalem ay kailangang lumikas at ang mga nasa kanayunan ay huwag nang bumalik sa lungsod. Sapagkat ang mga araw na iyon ay mga araw ng paghihiganti ng Diyos at matutupad ang mga hulang nakasulat sa kasulatan. Now, it's very important na may papakita ako sa inyo dito sa pinag-aralan natin. Ano? Gusto ba na nandun sa taas yun o hindi na? Hindi. Ganito, ikikwento ko na lang. Sabi siya, ikikwento ko na lang sa inyo. Ang sabi ni Jesus, dadating ang araw na ang Jerusalem, ito, Jerusalem, bayan ng Jerusalem, sa loob ng lupa ng Kanaan o Israel, papaligiran ng mga hukbo ng sanlibutan. Dadating ang araw, sabi niya, papaligiran niya ng hukbo ng sanlibutan. At, ano man sinabi niya, kung gayon ang mga nasa Judea ay dapat tumakas sa kabundukan. Okay, understand this. Ito, ang papuntang kabundok. Malayong lugar yan. Mabato, pataas yan, pataas na pataas, bundok yan. Sabi niya, pag napaligiran na ang Jerusalem ng mga hukbo nitong mundo na ito, tumakas na ang mga Hudyo at pumunta na sa kabundukan. Yes. Okay? May dahilan doon. Ang mga nasa Jerusalem, sabi niya, ay kailangan lumikas. At ang mga nasa, kanayunan, ay huwag na bumalik sa lungsod. Yes. Get you yun? Yes. Huwag na kayo bumalik. Sapagkat, ito talaga, i-underline nyo sa isip nyo o kung sinusulat nyo. Sapagkat ang mga araw na iyon, anong araw yun? Yung pag sa surround ng mga hukbo ng mundo sa Jerusalem. Sapagkat sa mga araw nun, na iyon ay mga araw ng paghihiganti ng Diyos. Now, you have to understand that. Pagdating ng araw, paghihiganti. Pagdating ng araw na sinurround na ang Jerusalem ng mga hukbo ng sanlibutan, ang leader nito ay si Antichrist. Okay? Yes. Araw na ng paghihiganti ng Diyos yan. In other words, sabi niya, umalis kayo dyan dahil lahat ang maiiwan dyan sa may Jerusalem at mga nakasurround sa Jerusalem, talagang, anong pinakagrabing masabi ko?
Ha? Dilubyo. Dinubyo? Delubyo. Ha? Dilubyo. Talagang papatay ng Diyos lahat. Hindi lang patay na natumba. Talagang masisira, mawawa. Kumbaga, sasagasaan sila ng 1,000,000 na pison. Yan. Yan ang mangyayari sa kanila. You understand what I'm saying? Yes. Kasi araw daw ng Paghiganti. paghihiganti ng Diyos. Sino siya naghihiganti? Sa Jerusalem? O sa mga tao na sumusunod kay Antichrist? Sa matang sumunod. Tandaan nyo, by this time, lahat ng matuwid na tao na tumawag sa pangalan ng Diyos at naligtas dahil tumawag sila sa pangalan ni Christ, natanggal na sa lupa. Yes. Lahat na nasa Diyos, mga maka-Diyos, lahat ay tinanggal na. Nauna tayo sa rapture, tapos ito mangyayari dito. Ang tanong ko sa inyo, sino maiiwan? Sige na, sagutin niyo lahat. Yung mga sumunod kay Antichrist. Kung lahat ng maka-Diyos ay tinanggal, sino maiiwan? Antichrist. You understand what I'm saying? Yes. Now comes the question. Kanino maghihiganti si Diyos, ang Diyos, kung sinabi ni Jesus Christ, huwag kayo babalik sa siyudad dahil ito ang araw ng paghihiganti ng Diyos. Sinong gagantihan ng Diyos? Yung mga sumunod. Huwag niyo ipapadala yung inyong religious na pag-iisip. Factual ito, banal na kasulatan, walang mali nakasulat dito. Kanino gaganti ang Diyos Ama? Sama. Kay Antichrist. Ang mga naiwan. Yes. Sino ba naiwan ulit? Yung mga sumunod kay Antichrist. Mga nasunod kay Antichrist. Binigyan na ng pagkakataon. 7 taon na kapighatian, binigyan sila ng pagkakataon na magising sila at pumili sila. Sabi ng banal na kasulatan, kung sino man ang tatawag sa pangalan ko, siya ay maliligtas. Yes. Yun lang gagawin nila, hindi pa nila gagawin. Maraming sasama kay Christ. Pero ang mga naiwan, kadami-dami. Yes. Ano mangyayari sa kanila? Ito'y sinala na. Sinala na ito, tinanggal na may tao na may puso para sa Diyos. Ang naiwan sino? Ang mga tao na ang puso talagang madilim at walang kaparte dito sa puso nito para sa Diyos. Yun ang mga naiwan. Ang sabi ni Jesus, oy, kayo mga Hudyo, pag nangyari yun, stop nyo naman yung ingay niyan. Huwag kayo bumalik sa syudad dahil sa what? Paghiganti siya. Dahil sa ano yan? Paghiganti. Oh. Nakita nyo sinasabi? Ako, gets nyo ba yan? Nahihirapan kayo mag-connect? Yes. Gets. Kunyari ako, papatayin ko lahat ng tao na nasa mundo. Pero binigyan ko ng pagkakataon lumabas lahat na may gustong lumabas. Ang lumabas ay halos lahat, pero may naiwan. Sino papatayin ko? Naiwan. Yun din ang gagawin ni God. Akala nyo kasi si God hindi namamatay eh. Hindi ah. Punong-puno sa Old Testament. Ilang hukbo ang pinatay niya sa Old Testament? Ilang taon. Pinatay. Kayo dapat patay kayo. Ako dapat patay ako. Ang pagkakaiba lang natin, Jesus ang kinuha ni Diyos ang kamatayan, ni Jesus ang kamatayan natin. Yes. Kaya tayo buhay. Yes. Eh mga tao sa sanlibutan, kinuha ba ni Jesus ang kamatayan nila? Aaminin nyo na, huwag kayo mag-aasa doon sa sumasagot. Iniisip nyo lahat ng tao maliligtas, ano? Oh, thank you. Dati. Pero maraming tao na gano'n iniisip. Hindi pwede pumatay yung Diyos. Because God is love. Ditanggalin nyo yung mga portions ng Bible yun na nakalagay, papatayin nyo lahat. Nakalagay yan doon. Yes. Ang problema, hindi kung totoo yun. Ang problema, kung tatanggapin nyo. That's where the problem is. Yes. Kung magtitigas kayo ng ulo at kukontrahin yung sinabi sa Bible, ay nako, sorry ka na lang. Yes. Those that love God are automatically taken out of the world. Yes. During the kapighatian. 7 years, di ba? Yes. Tama? Yes. Sa loob ng 7 years, maraming tatawag sa pangalan ng Diyos. Bakit? Mahihirapan na sila eh. Pero marami pa rin hindi tatawag. Alam mo ang description ng Revelation sa mga isang grupong tao sa may bundok na nagpakita ang Diyos sa kanila, binuksan ang langit, nakita nila ang Diyos, ay isang grupong tao nagtago sa loob ng mga bato at sinabi nila, laglagan niyo ako mga bato, laglagan niyo ako, hindi ko matiis makita ang Diyos. Instead na tumawag sa kanyang awa, sa kanyang pangalan, hindi nila ginawa. Ito pa isang grupo, doon din sa grupo noon, ang sinabi nila,
Naggalit pa sila, nag-blaspheme. Anong blaspheme sa Tagalog? Ha? Ayun. Narinig niyo yun? Yes. Ginawa pa nila yon sa Diyos. Instead na humingi ng awa. Maraming maiiwan. Kayo, hindi ba mararapture kayo? Yes. Hello, mararapture ba kayo? Yes. Wala kayong mangyayari no. Wala kayo. Kasama nyo siya sa taas. Yes. Hello? Wala kayo dito. Pag na-rapture tayo, doon na tayo. Yes. Pagkatapos tayo ma-rapture, dadaan pa yung 7 years na kapigatian. Marami pang sasama sa atin, mga last minute, ano? Last minute. Pero ang problema, pagdating sa dulo, pinaligiran na ang Jerusalem, sabi ng Panginoon Jesus, wag na kayo, umalis kayo, umakyat na kayo sa kabundukan dito, umakyat na kayo dito, dahil yun ang araw na paghiganti ng Diyos. Ayaw nyo nandun kayo pagdating na paghiganti ng Diyos. Wag kayo nandun dapat. Kaya umalis kayo. Bakit di ba sila na-rapture? Hindi eh. Kasi Hudyo sila eh. Hindi sila naniwala kay Kristo bilang kanilang Mesiyas. Tagapagligtas. Huwag kayo mag-alala, magbabago pa rin sila. Pero dahil nandun sila at hindi sila na-rapture, nagtumakbo ng tumakbo, tatakbo sila hanggang sa taas, iiwasan nila ang pagbagsak ng galit ng Diyos sa Jerusalem. Are you with me? Yes. Seriously? Yes. Okay, Nan. Mas gusto niyo yung ganitong kwento, no? Yes. Tapos, ang nangyari, ang gagawin ngayon, para malaman niyo pala, 2/3 ang nandito sa Jerusalem. 1/3, aakyat sa bundok. 2/3, mamamatay. Papatay na mahukbo ng sanlibutan. Are you with me? Yes. Papatay ng Antichrist. Yon. Ngayon, ang problema, anong gagawin ngayon ng Antichrist? 1/3 nakatakas. Umakyat sa bundok. Ano kaya gagawin ng Antichrist? Sabihin niyo sa akin. Hahabulin. Tama sila sa Book of Revelation. Hahabulin talaga ng hukbo. Ang dami nun. Hukbo ng buong sanlibutan eh. Hahabulin sila. Tapos pagdadala pa sila ng tubig. Tapos ma-absorb naman ng lupa ang tubig. Kaya ligtas sila. Pero sa dulo, ito na ha, sa dulo ng pag-akit nila sa bundok, okay, gets nyo? Pagdating sa dulo, yan ay isang malaking bato nakaharang. Malaki yun. Ano yun? Kilometro ang haba nun. Wala silang lulusutan. Dito sila ngayon. Anong tawag dun sa lugar nun? Itong malaking lugar nito, ang pangalan nito, siyudad ng... Anong pangalan siya ulit ito? Bosra. Pero saan sila papasok dito? Anong pangalan ng mga bahay na nakagawa galing sa mga bato? Petra. Oo. Which means rock. Okay? Doon sila ngayon, wala silang kaligtasan. Paano sila lalabas? Puro butas yun. Tapos ang hukbo ng sanlibutan, biglang dadating. Eto na sila. Ayan. Lahat yan. Gets nyo? Yes. Gets nyo ba? Yes. Wala silang tatakbuhan. Ready sila patayin. Tapos biglang makikita dito, mga Hudyo dito na nakatago. Si Hudyo yan eh. Galing sa Jerusalem, di ba? 1/3. Tumakbo sila, di ba? Yes. O, doon sila matatrap. May ipit sila doon. Habang nakaipit sila doon, ready sila patayin ng Antichrist at ang mahukbo na Antichrist, biglang bubukas sa taas. Magpapakita sino? Jesus. Hindi yan Diyos Ama, kung hindi, si Jesus Christ mismo. Sabi sa banal na kasulatan, makikita nila ang sugat na linigay nila sa Kanya. Makikita nila ang mga baon ng sugat kung saan siya pinako. Sino ba yung pinako at sinugatan dito? Jesus. Makikita daw nila yon. Itong 1/3 na Hudyo na naiwan dyan, makikita nila yon. At hahagulgul iiyak. Hindi dahil sa mamatay na sila, kasi sa panahon nun, galing sa taas, bubaba, marirealize nila, ito pala ang Mesiyas, yung pinatay natin 2,000 years ago. Hello? Yes. Hello? Yes. Ito pala siya. Tunay pala, si Jesucristo pala ang ating Mesiyas. Gets nyo? Yes. At tatawag sila sa pangalan ng Panginoon Jesus. Yes. Anong mangyayari pag tumawag ka sa kanyang pangalan? Maliligtas. Di ko marinig. Maliligtas. And what will happen pag tawag nila? Bababa ang Panginoon kasama ang kanyang Hukbo.
So, bababa si Jesus, okay? Ito siya galing sa taas. At kasama niya rito ang kanyang, ano ba spelling ng hukbo? H-U? H-U? Oh, ganon. Tama ba yan? Dala niya ang kanyang hukbo. Sino bang kanyang hukbo? Sino? Yes. Nakalagay yan sa scriptures. Itong hukbo nito nakabihis ng dalisay na puti at kumikinang. Kaso nung umakyat tayo, sabi sinalubong tayo, binigyan tayo ng damit na dalisay na puti at kumikinang. Kaya eksakto ang words na ginamit, ang bababa galing sa kalangitan kasama ni Jesus ay ang kanyang hukbo, which is tayo. Praise the Lord. Amen? Ngayon, hindi pa yan. Tama. Masaya na, pero hindi pa tapos yan. Pero hindi na mapapatay yung 1/3 na Jerusalem na nakatago na sa Petra, na ipit na. Paano sila lalaban to? Bumaba ng Jesus, nandun na tayo. Makakalaban pa tayo dun sa mga sanlibutan, sa mga sundalo ng sanlibutan? Yes, makakalaban. Sige, pag-isipan niyo muna. At sagutin niyo ako. Oh. Kayang-kaya na yun. Sige na. Yes. Malalabanan ba natin ang hukbo? Okay, tanong ko sa inyo, ito bang hukbo ni Antichrist, mga pipitsugid ba yan? Hindi, pag-isipan niyo muna. Kasi ang naiisip natin yung comics Naiisip natin yung comics. Ha? Yes. Ano ba ang mga sandata ng Iran ngayon? Matindi ba? Malalakas. Matitindi ba ang sandata ng Iran? Yes. Lumilipad ba sa hangin? Yes. Nakakapaglubog ba ng barko? Yes. Marami bang tao napapatay? Yes. Ang mga armas ng Israel, ganun din ba? Yes. Hindi ganon? Ganon. Anong gamit nila? Sibat? Hindi. Anong gamit nila? Modern na talaga. Sige na! Anong gamit ng mga Israeli IDF, Israel Defense Forces? Anong gamit nila? Baril, Yes. kanyon, missile, barko, eroplano, sumasago pa sa Iran, bataya, sabugan, sumasagot na ng Iran. Ano na nakikialaman ng Amerika? Ano naman ang gamit nila? Tirador. No. Sigurado kayo? Technology. Baka nanonood lang ang mga Amerikano kumakain pa ng hotdog. Hindi. Anong armas ng Amerikano? Ganon din. Sige na, sabihin nyo. Ganon din po. Hindi sabihin niya kung ano yun. Missile. Eroplano, missile, Yes. Barko. barko, tangke. Huwag mabomba. So in other words, pag nagbatayan sila, dudugo ba yung mga katawan? Yes. Mabibiyak ba ang mga katawan? Lalabas ang laman loob? Yes. Yun ang digmaan ngayon, di ba? Yes. Pag nagsama-sama hukbo ng sanlibutan, anong kala mong maarmas nila? Sibat, tirador, pana. Yung mga pinatay nila na mga 2/3 na Hudyo sa loob ng Jerusalem. Anong klase kamatayan yun? Linason at natulog na lang? O winasak ang mga bahay, winasak ang mga katawan, pinagpuputol-putol ang mga katawan pagtama ng mga sandata at lahat. Durog na durog ang naiwan na 2/3 sa Jews. Tama ba? Yes. Hindi mo pwede tignan dahil masyadong hindi malaswa, pero masyadong Karumal-dumal. harumal-dumal. Well, labas ang bitoka, labas ang utak. Akala natin, hindi mangyayari yun. Ano ba kayo? Pag sinabi ng banal na kasulatan, gera, ano bang iniisip nyo? Ano bang baitan Diyos? Malumanay na gera. Meron ba malumanay na gera? Wala. Ha? Ito ngayon ang tanong ko sa inyo, pagbaba ni Jesus kasama ang kanyang hukbo, at bigla natalo na ang pasimula ng mga army ng sanlibutan, nauunang Antichrist, bigla silang natalo at nakuha Antichrist. Anong pagkatalo yun? Nahimatay lang sila? Guys, ito ayaw nyo marinig, pero sasabihin ko sa inyo ha, marami sa kanila, warat ang kanila mga katawan. Patay, dudurugin sila ng kalakasan ng dakilang Diyos. Hindi ang kapangyarihan niya bababa.
lalabas ang kapangyarihan ng pagpatay sa kanila galing sa hukbo. Ang ngayon sinasabi ko? Yes. Ngayon, may papabasa ako sa inyo. Sabihin nyo sa akin kung mali ako o tama ako. Saan ba ako rito? Nako, ito na naman tayo sa mata ko. Oh, meron pa tayong oras. Yes. Marami pa. Ay sos, ang hirap naman ito. 294, muntik pa ako matapa. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang hirap nito kasi iba ay naiisip ng utak natin, iba naman ang binabasa natin eh. Sundan natin yung binabasa natin, yung Bible yan eh. Gets nyo? Yes. Oh, Rosel, Joel 2, 2 to 11. sandali. Pag sinabi kong Joel 2, 2 to 11, sa banal ng kasulatan ba yan? Yes. Sino nagsulat niyan? Sino ang nagsulat at ginamit si Joel? Ang Diyos. Kaninong isipin na ilagay dyan? Sa Diyos. Ha? Sa Diyos. Sino sumulat niyan? Ang Diyos. Yung babasahin nyo ngayon, kahit na ayaw nyo tanggapin, wala kayong magagawa. Ang Diyos ang sumulat nito. Ipiniliwanag niya sa pamagitan ng Joel chapter 2 kung paano mangyayari itong digmaan kalaban si Kristo at ang kanyang hukbo kalaban ang sanlibutan at ang mga hukbo ng sanlibutan. Tandaan ninyo, sabi ng Diyos, huwag nyo gagantihan ng mga umaapi sa inyo dahil ang paghihiganti ay akin. Yes. Ano sabi ni Jesus sa araw nito? Itong araw ng Pagiganti. paghihiganti. Ngayon makikita nyo kung anong tindi ng galit ng Diyos sa sanlibutan. Are you with me? Yes. Naintindi nyo sinasabi ko? Yes. Ay, nako. Di ako pwede. Okay. Ang kailangan kong lagay. Alright. Sis, start na natin. Ito'y araw ng kadiliman at pangungilimlim. Araw ng makakapal na ulap at matinding dilim. Biglang, gaya ng bukang liwayway na lumalaganap sa mga bundok, isang dakila at makapangyarihang hukbo ang lilitaw. Wala pang katulad nito noon at hindi na mauulit kailanman. Did you realize that? Biglang lilitaw na lang itong hukbo na ito. Basahin nyo na ito. Huwag nyo bilisan ng basa. Intindihin nyo lahat ng sinasabi. Bigla na lang lilitaw itong hukbo. Saan ang galing? So, as far as the people in the world, hindi nila alam kung saan ang galing. Bigla na lang lumitaw. Para daw na paglitaw ng umaga. Hindi ba? Yes. Are you with me? Yes. Ano pa nakalagay dito sa dulo? Wala pang katulad nito. Ano? Noon. O sige, basahin nyo. Wala pang katulad nito noon at hindi na mauulit kailanman. Anong klaseng hukbo ito? Walang Napakatapang, napakagalit, napakasobrang katapangan nito. Hindi pa nakaranas sa buong history ng tao itong klaseng hukbo at hindi na mauulit. Bakit? Ubos lahat ang maiiwan. Yes. Are you with me? Yes. Okay, next. May apoy sa harap nila O, sa harap nino. ng hukbo. May apoy sa harap ng hukbo. Tapos, At apoy din ang sumusunod sa kanila. ay ano mangyayari? May apoy sa harap, may apoy sa likod. Tignan natin. Sa unahan nila, ang lupain ay kasing ganda ng halamanan ng Naintindihan Eden. niyo sinasabi nito? Oo, tignan natin ha. Para may drawing natin. Oh. Ito ang hukbo. Gets nyo? Yes. May apoy raw rito. At may apoy raw dito. Yes. Pero dito, kasing kaganda daw ng hardin ng Eden. Yes. Gets nyo? Yes. Okay, tingnan natin. Ano pa sinabi rito? Oh. Sa likuran naman ay purong pagkawasak, walang nakakaligtas. Gets nyo yun? Kasing kaganda ng hardin sa harap. Pero pag dumaan sila, pagtingin mo sa likod nila, Wasak. walang naiiwan na nakatayo. Lahat wasak. Lahat. Yes. Lahat wasak. Wala ka mga ganong klase army ngayon eh. Masyadong matindi ito eh. Hindi pwedeng galing na natural na army. Tuloy natin. 4. Sila'y animoy mga kabayo. Rumaragasa silang gaya ng mga kabayong pandigma. Okay. Masdan ninyo habang tumatalon sila sa mga tuktok ng bundok. Pakinggan ang ingay na ginagawa nila,
gaya ng ugong ng mga karwahe, parang dagundong ng apoy na tumutupok sa tuyong bukirin, o gaya ng makapangyarihang hukbo na sumasalakay sa labanan. Grabe ano? This is the army. Ito ang nakikita ng mga tao galing sa sanlibutan na hindi nasama sa rapture at hindi sila kinuha. Pagtingin nila ng gano'n, ito ang nakaharap sa kanila. Lalaban ba yon? Walang laban. Lalaban ba yon? Lalaban! Siyempre! Di ba? Okay, tignan natin kung anong mangyayari. Lumuob ang takot sa lahat ng tao. Namumutla sa sindak ang bawat ano sa mukha. tingin ninyo? Nagulat ba sila? Ayan, ape ng ape sa pangalan ng Diyos, ape ng ape sa mga sumusunod sa Diyos. Ang tawa pa sila ng tawa, kanila napakataas nila. Ngayon, kaharap nila ang Diyos at ang hukbo ng Diyos. Bigla sila namutla. Yes. Nasaan na yung kanilang katapangan? Wala. Asan na yung kanilang pag-aapi sa inyo? Wala. Tuloy natin. Ang mga umaatake ay sumusugod na Tandali, sino ang umaatake? Ang hukbo ng Diyos, which is us all over the world. ay sumusugod na parang mga mandirigma at umaakyat sa mga pader ng syudad na parang mga sundalo. Tayo yun. Sasabihin mo, brother, mahirap ata yun. Talaga, hindi lang mahirap, impossible yun kung hindi tayo daladala ng Diyos. Let's continue. Diretso silang nagmamarcha, hindi kailanman nababasag ang hanay. Kita nyo yan? Nakahanay-hanay, in uniform lahat yan. Ang dami na binabato sa atin ng mga kaaway, mga missiles, mga kung ano. Hindi niniwawasak ang ating formation. Yes. Ano yun? Yun ay ang pagkakita, papakita sa mundo kung gaano kalakas ang himala na ginagawa para sa mga hukbo ng Diyos. Are you with me? Yes. Okay, diretso silang Hindi sila nagkakabanggaan, bawat isa ay gumagalaw sa tamang posisyon. Binubutas nila ang depensa ng hindi humihinto. Nakita niyo yun? Nakaharap sa inyo talaga mga missiles, mga kanyo na malalaki. Wala, lusot lang tayo doon. Takbuhan sila, durog yung mga kanilang mga armas. Yes. This is the power of God's army. Yes. At ito ang tindi ng galit ng Diyos. Are you with me? Yes. For the first time nakikita nyo, hindi kayo ang target. Kasi target natin iniisip, galit ang Diyos sa akin. Galit. Ngayon pinapakita ng Diyos, paano ako magagalit sa inyo? Binamahal ko kayo. Papakita ko sa inyo kung kanino ako nagagalit. Ito na mga hindi sumama sa Kanya. Gets nyo? Yes. Okay, let's go on. Nilulukob nila ang syudad at tumatakbo sa kahabaan ng mga pader. Pumapasok sila sa bawat bahay, umaakyat sa mga bintana na parang mga magnanakaw. Ready na ba kayo umakyat sa bintana ng mga bahay? Hindi ako nagsulat nito. Ang Diyos ang nagsulat nito sa pamitan ng kamay ni Joel. Kaya mga tao iniisip nila puro love lang daw, love. Wala akong nakikita ng ganun sa Bible. Ang nakikita ko sa Bible, God is both love and just. Wala. Pag sinabi niyang gagantihan ko kayo, gagantihan niyo talaga sila. Are you with me? Yes. Hindi ba kayo na-assure? Lahat ng kaaway niyo susunugin, dudurugin ng Diyos? Yes. Hindi ba kayo nagkakaroon ng feeling na, ay nako, praise God, protektado pala ako talaga ng Diyos? Are you with me? Yes. Okay, next. Umuuga ang lupa habang sila'y sumusulong at nanginginig ang langit. Sandali. Sino nakarinig ng mga kulog kagabi? Yes. Yung malalalim na kulog, na yumayanig ba ang mga bahay? Yes. What do you think about this day? Pantay kaya doon sa kagabi o mas malalim pa sa nangyari kagabi? At sino ang nagdadala ng